positive na. Okay. Let's go. Oo. Hindi, bumano lang po ako. Lalaro lang ako, bossing. Kaya labas mo. Labas mo yung binigay. Bakit may ID ka niyan? Saan ka kasabang? Taga-bitag ba kayo? Ilang operasyon na ang isinagawa ng mga alagad ng batas at ng bitag hinggil sa mga perwisyong pasugalan sa Maynila matapos makatanggap ng mga tips ang bitag. At ang kampanyang ito ay pinagsasamantalahan ng ilang tiwaling media. Subalit, may mga taong patuloy pa rin ang pagsira sa pangalan ng bitag sa kabila ng puspusan naming paglilinis sa aming hanay. 26 ng Nobyembre, isang tip ang natanggap ng bitag hinggil sa isang broadcaster na lingguhang nangungutong sa peryahan sa Quiapo. Pero mas naging interesado ang bitag sa reklamo dahil sa tip na umano'y ginagamit ng broadcaster na ito ang pangalan ng bitag upang makapangotong. Ayon kay Aling Belia, ang operator ng lintik na peryahan sa Quiapo, tuwing Sabado ang schedule ng pag-orbit ng mga nagpapakilalang taga-media. May pumunta sa pwesto ko na may binabanggit sila, taga-bitag daw siya, na nagtabakwa si Benton ko ng 750. At kung hindi kami magbibigay, guguloy niya ang pwesto ko. Roland Ota. Sila ang nagpardate ng pangalan ng Benton. Ang pagkaalam ko, anak niya yung nagpa-pumunta sa pwesto. Hindi naman ako naniniwala na si Benton ko na hindi nakitigil. At 3 ng Desyembre, inabangan ng bitag ang pagdating ng umano'y umu-orbit na taga-bitag sa peryahan. Bago pa lang mag-alas 7, dumating na ang kutungerong taga-media sa tapat mismo ng peryahan. Iniabot ng isa sa mga operator ng peryahan ang hinihinging lingguhang lagay ng umano'y taga-bitag. Sa tanggapan ng Special Operations Group ng Western Police District, agad iniayos ang gagamiting 750 pesos na marked money. Saan po ba mag-aabot? Saan sa dati o dito? Occupied na. Sila ninyo eh. Kaya pari-remind mo sa kanya, ito ba yung Kevin Pulpo sa kita? Kayo na mag-miss-call sa kanya. Abot na yung pera. Alas 7:30 ng gabi, agad pumwesto ang mga pulis malapit sa peryahan upang abangan ang pagdating ng kutungerong taga-media na ginagamit ang pangalan ng bitag. Pasado alas 7 ng gabi, dumating na ang lalaking ito. Kasi yun ang sabi nila Maylin pag dumating ka raw, abot daw yung mas pera, 1,750 para daw kay Benton ko. Yung sa bitag, eto nga yung pera. Gano'n ko sa'yo, ito para mo? Ning. Ha? Pagkaabot ng marked money, mabilis na umalis ang lalaking ito sa peryahan. Ayun na, positive na. Okay. Let's go. Anong tsura? Ha? Puting polo na sombrero brown. Oo. Search mo nga. Hindi, bumano lang po ako. Lalaro lang ako, bossing. Search nyo. Lalaro lang po ako. Labas ko na. Ito ba yung relo? Baka makalit. Labas mo yung binigay. Sir, yung rebo, sir.
Sa suot na ID ng lalaking ito, nakilala ang mokong na ito na si Ferdinand Laban III. Habang suot ang t-shirt na may nakasulat na Aksyon Agad, ang programa ng isang broadcaster sa isang radio station. Sino ba dyan si Obet Hota? Makasakay. Nasa gilid, hindi yung nag-drive. Hinarang din ng mga operatiba ng SOG ang puting Revo na sinakyan ni Laban. Atras, zero. Dito, makikita ang KBP ID na nakasabit sa sasakyan. Nakilala ang sakay sa Revo na si Robert Alan Hota, ang anak ng broadcaster sa programang Aksyon Agad. Hindi ba tauhan din ng programang Aksyon Agad ang nahuling kumuha ng mark money na si Laban? Hindi ba't ikaw din ang lalaking ito na napitikan ng bitag sa isinagawa naming surveillance noong nakaraang linggo? Inimbitahan na lang ng mga operatiba ng SOG ang mga sakay ng Revo na si Obet Hota. Sa tanggapan ng SOG sa Manila City Hall, pakinggan ang paliwanag ni Hota sa nangyaring pagtanggap ng tauhan nila si Laban sa mark money. Hinintay din ng bitag ang tatay na broadcaster ni Obet Hota na siyang amo din ng nahuling kotongero ng SOG na si Ferdinand Laban III. Pero ayon kay Obet Hota, hindi na raw makakarating ang kanyang ama. Gayunpaman, sinampahan pa rin ng kasong robbery extortion si Laban dahil sa pagtanggap niya sa inihandang mark money. Habang ang co-principal naman sa kasong robbery ang anak ng broadcaster na si Robert Alan Hota.